Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang epekto ng kalakasan ng Diyos sa ating mga kahinaan. At ang Bible verse naman natin na patungkol sa infinite ay mula sa Psalm chapter 90 verse 2. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. From everlasting to everlasting God. Ibig sabihin nito mga kapatid ay walang simula at walang katapusan. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isang napakahalagang katangian ng Diyos, na pagiging infinite o walang hanggan niyang katangian. Pag sinabi natin infinite, ibig sabihin nito ay wala siyang limit o walang katapusan. Wala siyang hangganan. Hindi siya tulad natin na may kahinaan, pagod at hangganan ng kakayahan. Si God, He is beyond our understanding in power, knowledge, presence, and being. Minsan sa buhay natin napapagod tayo, na-overwhelm tayo, para bang hindi na natin kaya. Pero ang magandang balita dito mga kapatid, hindi limitado ang Diyos sa mga bagay na bumabagsak sa atin. At dahil infinite siya, kaya niyang punan ang lahat ng kulang sa atin. Kaya kung babalikan natin ang konsepto ng pagiging infinite ng Diyos sa pamamagitan ng ilang mga katotohanan at aplikasyon. Unang-una sa ating teachings ngayong araw ay unang-una, God's knowledge is not limited by the unknown. Ibig sabihin nito, kahit hindi natin alam ang mangyayari, alam na ni Lord ang simula hanggang dulo. Alam niya ang bawat detalye ng buhay natin, mga iniiyakan nating mga desisyon, ang mga tanong na wala tayong mahanap na sagot. Kung kaya minsan nalilito tayo o natatakot tayo sa future, lalahanin lamang natin na ang kaalaman ng Diyos ay walang limitasyon. He sees what we don't, and that should give us peace. Kalaway, God's power is not limited by anything or anyone. Sa mundong puno ng kahinaan, failures at disappointments, tandaan lamang natin na si Lord ay makapangyarihan. Walang tao, sitwasyon, o problema ang makakapigil sa plano niya. Kaya kahit gaano kalaki ang struggle natin ngayon, whether family, studies, finances, or even mental health, you can rest in the truth that God's power goes beyond our weaknesses. And pangatlo, God's presence is not limited by space and time. Hindi natin kailangan lumabot ng physically kay Lord para maramdaman natin siya. Dahil kahit saan, nandoon siya sa atin, kasama niya tayo sa lahat ng problema nating kinakaharap. Whether nasa kwarto tayo umiiyak mag-isa o naglalakad tayo pa uwi galing sa isang mabigat na araw, kasama natin siya. His presence never runs out, never expires, and never leaves us. Ngayon naman ay paano natin ito ma-apply sa ating buhay o sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Unang-una ay trust God's wisdom. Kahit hindi natin naintindihan ang nangyayari, magtiwala tayo sa kanyang karunungan. Hindi siya nagkakamali at hindi niya tayo ginagabayan ng mali. Mas alam niya ang timing, ang direction at ang purpose ng kada tao sa mundo. Kalawa ay trust God's power. Pag hindi natin kaya, si Lord ang sasalo para sa atin. Kung tayo ay napagod, magpahinga tayo sa piling niya. Hindi natin kailangan dalhin lahat dahil kaya niyang buhatin ang ating mga problema para sa atin sa pamagitan niya. At tatlo ay trust God's perfect timing. Minsan gusto natin na agad-agad ang sagot natin o mga results ay maging mabilis o agad-agad natin makuha ang resulta. Pero tandaan natin na infinite ang Diyos. Hindi siya bound sa timeline lang natin. His timing is always perfect, hindi late at hindi rin advance. Kung kaya nasa tamang timing lamang. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.